ilalim sa ng papaya. Dito tayo sa tabi naman ng papaya. Dito tayo sa luyahan na katabi ng papaya. Lili. Ay meron tayong itinanim. Ako yung nagtanim nito. Ako yung nagmamalaki sa inyo na nakapagtanim ako ng luya sapagkat nakangiti na sa akin yung luya na aking itinanim. Tingnan nyo naman. Hiningitian tayong lahat. Ito ay, alam ko to tinanim ay bandang April yata ito tinanim. Ngayon na September na. At mga January pwede na ito nating anihin. Mura pa lamang ang ating luya na itinanim. Pero itong dahon, anong bango ng dahon niya? Nako, nakakatanggal ng stress ang amoy ng dahon ng luya. Puntahan naman natin yung isa kong pwesto ng luya kung nakangiti na din. Ating lalagyan ng dahon ng Madre Cacao yung isa namang pwesto natin ng luya. Lupa, hindi pa ganong nakangiti at nilagyan ko nga ito ng ng abo. Kaya ito naman sisingitan natin ng dahon ng Madre Cacao para siya ay tumaba. Nilalagyan ko ng dahon ng Madre Cacao ang aking luyahan para tayo makaani ng luya. Magawin natin ng ginger tea. Oh, talagang ang bango ng dahon. Atin sa lalagyan at pupunuin natin ang luya. Maganda yung lagi na lang lalagyan natin ng pataba ng mga dahon-dahon, mga sinunog na ipa. Kasi pastor, lagi akong binibigyan ng para tayo ay masarap yung may sariling tanim na luya. Bagamat ito ay nakakabili sa palengke, iba yung sariling tanim. Kaya yung aking kapatid na si Kuya Adriel ay hintayin pa natin na ito ay gumulang-gulang at maging matured ang ating luya. Marami pong salamat sa patuloy na pagsubaybay sa mga ka-natural ni Pastor Vito.